Kini na usab ang inyong ate, si Ate Gems, sa ato ang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. Ug karong adlaw, usa sa ato ang subscribers ang nag-request nga mapaminaw na pud daw nato ang istorya ni Ravi. Og by the way, di ay in behalf ni Papa Joe, nangayo mi kong pasalamat sa pagsuporta ninyo sa amo ang bagong YouTube channel. Thank you so much and enjoy! Mayong adlaw sa itong mga followers din sa akong YouTube channel. Karong adlaw, lain sa mga istorya ang inyong madunggan. Ang kaagi sa ito ang letter sender nga si Ravi. Si Ravi, nga 6 anyos pa lang nibiya sa lugar sa sitio Pulang Bato, sa Panaad, nga di nagyud siya mobalik. Pero human sa pakigbugno niya sa kinabuhi, after 10 years, nakadecide siya nga mobalik sa yutang iyang natawhan. Mailhan pa ka siya, siyang inahan o igsuon. Para inyong masabtan ang kinatibukan, paminaw nato ang iyong istorya nga ato ang gitagaan og title nga Kinsa si Ravi. Dear Papa Joe, 5 anyos pa lang ko, magkuyugan ako kang papa nga managat. Maluoy magugos akong amahan nga maglakaw og 2 ka oras gikan sa among lugar sa sitio Pulang Bato. Kung doon na palang unta ko'y maguwang nga dagko, sila na unta ang mubuhat ani. Pero kay ako man ang kamagwangan, kunya babae po ang ako manghod nga si Joyce, mao nga ako gyud ang ikaduhang padre di pamilya sa among panimalay. Kung dato palang unta mi, dili unta kinahanglan nga mag-antos si Papa ug maglakaw og layo, kaayo. Samtang magpas-an sa sako nga suda iyang pukot para pangisda. Mao kini ang senaryo kada panagat namo ni Papa. Maglakaw siya, unya ako magsunod niya, nga ang ako ang utok, puno sa pangandoy. Gusto nako nga makatabang ko nila, puhon. Pero unsaon man. Malipay kayo mi si Papa og daghan ming kuhang isda. Sama niya tong higayuna nga alas 7 na sa gabi iming naabot sa dagat og hapit na mag alas 3 sa kadlawon, diyang giingnan ko ni Papa nga mopauli nami. Kaya daghan naming kuha niya itong buntaga. Gihipos dayon namo ang mampukot o gisuod sa sako, dayon lakaw balik sa sitio Pulang Bato. Gibati na nako ang kagutom pero ningon si Papa nga agwantahon na nako. Kaya inigabot sa mua, magsugba ko ng migdanggit. Unya magsabaw si Mama. Sa among kuha nga isda ug mga lambay. Mga alas 5 sa buntag diyang naabot mi sa sitio Pulang Bato. Nakita ko si Papa nga nagbarag-barag na sa kakapoy ug kaduka. Pero padayon lang gihapon sa paglakaw. Nilingi lang kini diyang nakaagi sa usa ka tindahan ug dunay nisampit namo nga mga hubog. Noy kaloy, hapit sa madrio, imo sa nintagay oh. Matud pa sa usa ka lalaki nga nag-inom pero nibalibad si Papa. Sunod na lang kay wa pa ko'y kaon, gikan pa minanagat. Tubag pa ni Papa. Nakita bitaw mi nga gikan kag dagat maong gipahapit ka. Kumusta man kuha? Nataday pang pulutan, pangutana pa sa kahubog pero bisan wa pa katubag si Papa ni duol na ang usa ka hubog ug gilili ang sudanan sa isda nga akong gisambilay. Niatras ko ug gilikay nako sa hubog ang akong buhoy. Ang buhoy mao ang term sa amoa nga murag basket nga sudanan sa usa ka kuha namong mga isda. Uy, laog ning bata ada, di man mag-share sa grasya. Matod pa sa hubog. Dili man ko laog, kamura may magsigi og pangayo kada panagat namo. Amo biya ning hinaguan ni Papa. Unya kamo inom-inom lang mo, unya sige mo pangayo. Isug ko pa nga tubag niya. Giisa sa kahubog ang iyang kinumo para untang adapugon ko pero nialis si Papa. Pasensyahay na lang ninyo ang bata. Sige, pagkuha mo isda. O diaw. Matod pa sa kumbutan nga mahandungan siya pagtunol sa buhoy. Dali kay nakakuha ang mga hubog ug gipilig yun ang mga dagko ug tambok nga isda ug gibinlan lami og gagmay. Samtang nagtanaw ko silang gibuhat, naghuot ang akong dughan. Way mga puangod, nagsaliglang kay anak sa mong barangay chairman ug mo'y hawd-hawd sa mong lugar. Dili lang kay maorato ang unang higayon nga magsigig paghingi sila namo ni Papa. Kadag agi gud namo gikan managat. Kadaghan na gyud mag-ampo gugo pirmi. Noonta, wa sila nag-agi namo. Butan bud kay si Papa, mo nga ilalasyon sa yunon. Pero ako,
Gusto ko nga musukol nila. Pero sa may mahimo na ako nga gamay pamangkay ko. Ug nipis pa ang akong bukog. Sunod among panagat ni Papa nakita ko ga maayong idea. Gipilian ako daan ang among kuha. Ang mga dagkong isda akong giputo sa t-shirt ni Papa. Unya gihiktan ako straw o gihikot nako sa akong lawas. Unya gijakitan dayon nako. Ang mga gagmay mo akong gibilin sa buhoy. Mo nga inig-agi na mo sa mga hubog. Unya pahunungon mi. Akong ihatag nila ang buhoy. Mureklamo pa gani kay gagmay kuno kayo ang among mga kuha. Ako sila gikataw-an diyang gipalakaw namin nila. Epektibo ang akong idea. Pero wa na dugay nakabantay ko sa kanila sa akong gibuhat. Gigunitan nila ang akong duha ka kamot o gipadupa unya gikapkapan ko nila. Gihubo nila ang akong jacket ug dito ilang nakita ang mga dagkong isda nga giputos sa t-shirt ni Papa. Gikuha nila ang tanang isda nga naa sa akong lawas pero di pa igo. Gibalik-balik og sagpa ni Nilo nga anak sa among barangay chairman. Pagkakita ni Papa sa gibuhat ni Nilo, isog kini nga niduol og gitukmon niya si Nilo. Tungod kay nakainom na, nasa rasay og ambot ka og naunsa nga wa man makabarug og balik. Nakita na lang namo nga murag ni kirig-kirig na kini. Dali nga niduol ang ubang mga tao og ilang gitabang si Nilo. Nahadlok na si Papa og naunsa na si Nilo. Siya ra bagyod ang mapasanginlan kay siya ang nagtukmod. Ravi, lakaw na dayon, pauli na sa tuwa. Matud pa ni Papa nako. Di ti ka biyaan pa oy, bantayan ti ka, basi kung saong kanila din eh. Tubag ko pa pero nangisog na si Papa, mangwa ko'y mahimo og nibiya na ko dito. Nipauli ko sa mua og ibalita na ko kang mama ang naitabo. Kung pila ka oras ang nilabay, wa lang gyapon na uli si Papa hangtod nga nakahukom si Mama nga apason sa nahitabuan. Ravi, di na lang mo ni Joyce ha, bantayan ang imong manghud. Matud pa ni Mama nako. Pila na ka oras gikan sa paglakaw ni Mama na balaka na kayo ko. Sige ko paabot nga mauli na si Mama ug Papa pero wag yun nabot Papa Joe. Hapit na mungit-ngit diyang nabot si Mama nga nag-inusara. Mga nung ikaw raman asa si Papa? Pangutan ko pa niya. Wada yun kini nitubag ug klaro kayo nga gikan naghilak ug nakita ko siya nga nikuha og bag unya gipanood ang mga sinina. Lakaw na Ravi. Palayo din sa pulang bato ug ayaw nagipagbalik. Matud pa niya nako. Naglibog kay ko ug wa ko kasabot nganong naingon siya ni adto. Nanong palayason man ko nimo ma? Asa di si Papa? Pangutana ko pa niya. Dito, gisulti ni Mama ang nahitabo. Na ospital di ay si Nilo nga anak sa mong barangay chairman nga iyang gitukmod. Ug si Papa gikuha na kuno sa mga pulis ug gipriso sa munisipyo. Anong gipriso man lang si Papa nga kami manggani ang pirmi hilabtan nila. Natukmod raman to siya ni Papa kay gisagpa mo ko bali-bali ni Nilo. Matod ko pa kang Mama. Pero iya kong gipahilom. Ayaw nagdagang sulti Ravi. Paduong na mga tao ni barangay chairman. Ikaw ilang tuyo. Nahadlo ko nga pasakitan kanila. Kung doon ay daw tang may tabo ni mo Ravi, di na gyud na ko makaya pa. Mo nga sige na. Ay napaglangay. Lakaw na. Palayo. Atog Cebu. Para di kanila masundan. Nakita na ko nga doon ay kwarta nga gisuksok si Mama sa bulsa sa akong bag. Sakit kayo sa akong buot nga mo palayo. Di na ko gustong biyaan si Mama o si Joyce, labi na nga napriso manday si Papa. Pero sa may mahimo na ako, na itong tungura nga gawas na lang sa pagsunod sa gusto ni Mama. Mga alas 7 sa gabi yun to, dihang nilakaw ko sa mua bit-bit ang gamay na akong bag. Dito ko niagi sa gamayng daan nga shortcut, paingon sa highway kung diin doon ay mga sakinan nga muagi dito. Nahimutang sa bukirang bahin sa Negros ang among lugar sa sitio Pulang Bato. Mga 3 ka oras na kong lakaw hangtod nga nakaabot ko sa highway. Ni para dayon ko og mga sakyanan pero di ko pasakyon. Kay lagi bata kuno ko. Bisan og ipakita nako ang akong kwarta, di gyud sila mosugot. May na lang kay dunay truck nga di karga nga nagkarga og mga saging ang nagpasakay nako. Ug timing pagyud nga moadtos pier unya isakay nila ang ilang truck sa barko padong sa Cebu. Pila ra may istorya Papa Joe, naabot jud og Cebu ug nagpasalamat ko sa driver sa truck ug sa mga kauban niya. Ako pagdagay nang ihatag nila ang kwarta pero naluoy sila nako ug wa nila duwata. Wala ko masayod og unsang party sa Cebu sila ni hunong basta ila kong giingnan nga hangtod dito na sila kutob. Giingnan pagani ko nila nga kung gusto kong mobalik sa Negros, ila ko pasakyon ug balik.
pero naglingo-lingo ko. Di na ko pwedeng mo balik dito. Naglakaw-lakaw ko bisan asa na lang kumabot ug asa ko maabtan og duka adto lang po ko matug. Sa tanto na akong lakaw-lakaw nakakita ko grupo sa mga bata nga sama na ako nagpuyo sa daan. Mga liwaliw o mga street children. Nagsigig tanaw nila og nag-obserbar sila mga buhaton unya sundugon dayon nako ang ilang gibuhat sama sa pagpangitag pagkaon sud sa basurahan. Pila ka adlaw na kong ingon adto, dihang sa kalit lang nga giduol ko sa kabata nga mas dako nako ug dayon gidapug ko sa ulo. Dugay na ko kabantay ni muda, spy ka silang grupo sa. Matod pa niya, unya napug na sa balik sa kong o. Wa ko makaanto sa kasakit sa iyang gibuhat ug nakahilak nako ug nagpakiluoy niya. Wa ko kasabot sa imong giingon nga spy. Di man gani ko taga diri taga Negros ko, di ko suwito diri. Wala sa ko nasayod ug asa ko paingon. Pangaturungan ko pa ngadto niya. Lain mga sagpa na sad ang nilupad paingon sa kong naong ug nalupog ko. Samtang way hunong sa paghilak. Nagtuon na gyud ko nga patyon ko atong lakiha. Kay isog naman kasi og naong. May na lang kay dunay laing bata nga lalaki nga niduol ug nitabang nako. Iyang gikasab-an katong nagkulatan nako. Mao nga nilakaw o gibiyaan ko. Okay lang ka. Way nabali si mong bukog. Pangutana pa so sa kabatang lalaki nga taason ug maskulado pa ang lawas. Okay ra siguro kay makalihok pa man ko. Nahadlok lang gyud ko basin patyon ko niya. Tubag ko pa. Gitabangan ko sa batang lalaki nga makatindog ug gilalayan ko niya nga makalakaw. Layo-layo na ang amo nalaktan. Hangtod nga naabot mi so sa kalugar nga sikit-sikit kayo ang mga balay. Mao ditoy gitawag og squatter. Nisud mi so sa kagamay nga barong-barong. Mao niya among Pinoy-anan sa pagkakaron, matod pa niya nako. Kauban nimo imong mama ug papa dinhi? Pangutana ko pa. Wala ko'y pamilya oy, sa Siras na ko nakamatngon og buot. Sa ako nadunggan gilabay man kuno ko sa kong mama sa Siras. Ingon sa mga nakakita nako nga mas maguwang nako, gibilin ko sa daplin diyang masusup ako. Bisag kinsar ko nung malima nako, nitong bata pa ko. Mga taga karsada rasab, natingagan ko og yun sa nako nga nabuhi ko nga wa man gyud nagatiman nako og nagpadako nako. Nasagmuyo ko sa ako nadungog sa iyang istorya. Mas pait pa di ay siya kaagi diri nako. Kisa day mong pangan, pangutana ko pa niya. Tawagan ako Pete, ikaw? Tubag pa niya. Ako si Ravi. Ug daghang kay salamat sa pagtabang nimo nako ha. Kung wa pa ka na, naon sa nakakuron. Matod ko pa nga to kang Pete. 12 years old na si Pete niya to. Samtang ako, 7 years old pa lang. Pero gamay man ko, niwangon. Mura lang yapo ko 5 anyos. Kung tanawon. Gipapuyo ko, gipakaon ni Pete sa ilaha. Maayo kay siya nako og dali ra kayo mi nga nagkasuod o gisultian ako siya sa tanan sa ako ang kinabuhi sa Negros. Sa nitabo ni Papa ug nganong nakaabot ko og Cebu. Pasensya na, wa kay ko'y masulti nimo parte sa akong kinabuhi. Wa may lami akong istorya. Matod ko pa, ngadto kang Pete. Nihilom na lang ko tungod kay sa kaagin ni Pete mas lisod ang iyang nagian kay sa kuha. Unya sa tinuod lang, doon ako'y nalibgan niya. Pila nakaadlaw nga pirmi siyang limpyo. Maligo gyud siya. Kada adlaw unya mag-ilis og limpyong sinina og magpahumot. Usa ka gabi ni ana nigawa si Pete og nananghid nga doon na siya racket. Wa ko masayod og usay buti nga ipasabot. Siyang kiingon nga racket. Mao nga ako siyang gisundan. Hangtod nga nakagawas na siya sa eskinita. Nakita nako nga gitagbo siya ko sa kalalaki nga tambok. Ug dakog tiyan. Dayon nagkuyog sila nga ng lakaw. Padayon ko sa pagsunod nila. Unya ako nakit-an nga murag lahi naglinihukan na lalaki nga kuyog ni Pete. Usahay muhikap-hikap siya sa kilid ni Pete. Nakasiguro ko nga mahuyang ang kauban ni Pete Papa Joe. Murag nakabantay siguro si Pete nga doon na nagsunod-sunod niya. Naglingi-lingi siya siyang palibot ug may na lang kay dali ko nga nakatago. Wa na lang ko ni padayon sa pagsunod nila kay medyo layo-layo na kong naabtan. Nasayod ko nga masukosad si Pete ug mahibaw-an nga nilakaw ko og layo.
Wa ko matuog dayon, akong gipaabot si Pete nga mauli. Mga lapas na 12 sa gabi diyang nakabalik na siya nga murag luya kaayo ang lawas. Okay lang ka Pete, gigutom ka? Doon ako'y gisubra nimong pagkaon, matod ko pa niya. Pero igo lang nga naglingo-lingo dahil higda sa among banig. Pagkaugma bisag halata nga wa sa mood si Pete nilakaw lang gihapon kini. Ug ako lang gihapon siyang gisundan. Sa gawas nakita ko gihapon ang parehong lalaki nga ako nakitaan kahapon. Nanglakaw silang duha ni Pete ug wa na kumusunod nila. Nibalik na ko sa gipuy-an ug ako siya gipaabot nga makabalik. Ingon na niya to pirmi ang buhaton ni Pete. Nasyak pa ko dihang nadunggan ako sa pipilan na mo kasilingan nga mamayutay kuno si Pete. Di ko makatuo. Mao nga pag-abot niya ako siyang gipangutana. Pete, doon na lang ko ipangutana nimo ba? Unsa na imong trabaho? Ditso ko pa ang pangutanan niya. Nitanaw siya nako nga magulanon kay mga mata. Nakadungog ka sa mga chismis sa gawas no? Pues tinod to'y mo dungog Ravi. Mas may na lang ning trabaho kaysa magpalaboy-laboy ko sa karsada. Manghingi, mga snatch, mga awat. Aswaya na ako tanan O wa ko nalipay. Di na ko gusto mga awat Tubag pa niya nako. Wa ko makasabot sa akong gibati. Naluoy ko kampit. Mangita lang ko trabaho para makatabang ko nimo Dili na kasigilakaw kada gabi Matod ko pa niya. Magpuyo di Ravi wa pa ka ni tagam nga hapit na pug ka pariglahi sa pagpamaligya ni mong trapo. Ako rin mangita kwarta Panganda minuon para maka-pa-enroll kasi mo nga klase sunod abli. Na-shock yun ko sa akong nadungog Papa Joe. Ako muskuila. Saan man ako nga wa man gani ko'y birth certificate. Tubag pa nako niya. Ay sos, di na problema Makapalit raman tana diri ba? Tubag pa ni Pete. Tuod man, pagkaugma sa hapon. Niabot siya, ang ako ang papel. Birth certificate kuno to nako. Ug tuod man nakaskwela gyud ko sa public school. Diri ra pod, dili layo sa mua nga squatter area. Happy ug excited kay ko kay gipalitan gyud ko og bag-o nga notebook ug lapis ni Pete. Pagkabuutan gyud niya. Wa ako magdahom nga sa akong pagkagyo sa mua, gihatagan ko sa Ginoo ug anghel nga magbalantay. Ang akong knight in shining armor nga si Pete Papa Joe. Tuloy nga ng labay ang katuigan mo graduate na ko sa elementary ug bugtong si Pete lang ang nitambong sa akong graduation. Pero happy kay ming duha. Pagkabot sa mua, nagluto din og pansit kanton unya namalit ko og sliced bread sa tindahan. Mag-celebrate ta, matod ko pa niya. Siyempre, graduation ko doon nimo. Ngayon ta natay cake, tubag pa ni Pete nako Papa Joe. Ayaw na lang ng cake kay mahal. Kaning pansit kanton, igo na kaayo ni. Pampataas sa kinabuhi ba? Kuhan magud Pete. Wa pa na ako masulti nimo nga birthday nako karong adlaw. Matod ko pa niya. Nalipay kay siya nga nakibaw nga birthday nako. Sukad masukad, kadto pa ko ni sulti niya sa akong birthday. Kung saon nga, wa man siya mag-celebrate siyang birthday. Kay siya mismo, wa siya kabaw kung kano sa siya na tao. Unsa kay maayo og magdungan na lang kog birthday ni mo Ravi. Malipayon pa niyang sulti nako. Wow, ganahan ko ana. Dungan na lang ta para double celebration. Happy birthday na tong duha Pete. Nako pa nga murag mga bata nga naglusulokso. Happy kay ko niya to. First time na ko nag-celebrate og birthday kay bisag na pa ko sa Negros. Kauban na ko kong pamilya. Pero wa ko kasuway nga gi-birthdayhan ko. Tungod lagi sa mong kawadon. So kaniya to dungan na mig birthday ni Pete. Tulin nga ng labay ang mga adlaw ug mahuman na pud ko sa akong high school. Hingkod na kong ulitaw. Si Pete, matured na pud kaayo sa iyang panginaron nga 21. Sa katapusan nahuman na gyud ko. Pwede na gyud ko mga apply og trabaho. Doon na may daghang mudawat nako basta high school graduate. Matod ko pa nga to kampit. Unsay man trabaho? Di ba muskwila pa magka-college? Pangutana pa ni Pete nako. Di na lang dako na kay gasto. Ikog na kay ko nimo, di pa eskwela na ko nimo unya. Ikaw gani, wa man gani ka makatunog og eskwelahan. Tubag ko pa niya. Wa na ko makinahanglan anang eskwela-eskwela Okay na ko sa akong karir.
Ikaw ang angay mo padayon para kung makahuman na ka, pwede na ka mo balik sa inyo ha o isagpa ni mo imong diploma sa mga tao nga nagdaog-daog sa inyo ha. Matod pa ni Pete. Mao gyud na naa sa kung unahuna, Papa Joe. Kung naunsa na sila si Mama o si Joyce, nakagawas na ba kasi Papa sa presuhan. Gusto na ko muli sa mua pero mahadlo ko kung saon ko sa pamilya ni Nilo. Wa na ko'y balita og naunsa na sila dito sa mua. Hinaot pa unta nga okay lang sila dito. Ayaw ka bala ka ma, mubalik ko sa tua. Balikan ta mo og makahuman akong eskwela. Matod ko pa sa akong kaugalingon. Nag-celebrate mi ni Pete niya itong gabi una og namalit siya inasal nga manok o red wine. Happy na kay mi, bisag kami randuha. Wala ganin na mo mabantay nga nahurot na din na mo ang usa ka botilyang red wine. Nakatumin duha og pagkadlaw nakamata ko nga nag-unlan ako sa bukton ni Pete. Nawala og kalit ang akong kaduka diyang nakita ko nga hinano kay siya nakatug nga sama sa anghel. Pagkagwapo gudi ay ni Pete. Sa kunahuna, gusto na kay nako siyang hagkan. Pero nagpugong ko basin makamata siya og sa wapan ako gibalik og piyong ako mga mata, gihapyod-hapyod nako ang iyang buhok. Yes, Papa Joe, sa pila ka tuig na mong panag-uban ni Pete ug sa tanang mga butang nga gihatag niya nako, nitubo ang akong talagsaong pagbati niya. Dili lang ordinaryong pagbati. In love na ko ni Pete, Papa Joe. Pagkaugma, doon na siya gisulti nako. Normally, dili kay siya tigbalita nako sa trabaho pero nitong adlaw na mention niya nga kinahanglan kuno siya nga mangita siya og mas dakong income. Doon na siya nakailang nga mahuyang nga usa ka big time nga gitawag nilag mamasang nga naghandle og mga lalaki para ibugaw sa mga laing mahuyang nga mga foreigners. Foreigners ang ilang mga customer ni Pete, siyempre dagko nagkita. Sakto kay nakinahanglan na bagyo ko dukong kantidad para sa kong pag-college. Unang gabi siyang pag-duty isip international call boy sa mga gay foreigners, nakita gyud nako nga kabado kayo si Pete. Ayaw na lagdayon ana uy, ako'y gikuyawan para nimo da. Matod ko pa niya, pero wagid siya maminaw nako. Okay ra ko Ravi uy, dili ra masab kay para imo ni. Gusto pud nako nga mag-level up. Tubag pa niya diri nako nga nakasmile pa. Wala gyud ko nahimutang niya ng gabi una, labi na nga buntag na lang wa gyapon makauli si Pete. Nabalaka na kay ko niya. Ako siyang gitawgan sa iyang cellphone ug didto ako naibawaan nga gidala ko no siya sa iyang customer sa ka-resort para sa additional nga bayad. Gabi pa ko makauli diha Ravi. Ayan na ako pala buta. Matod pa ni Pete sa pikas linya. Di pwede nga di na ko siya paabuton. Bisan nagwa ko'y tarong tug sa miaging gabi Wala lang gyapon ko makatug niya itong gabi una. Nagpaabot ko kang Pete. Mga alauna na sa gabi diyang dunay mga kasikas ang ako nadungog sa gawas. Dali na akong itanaw og si Pete ang ako nakita nga nagsandig sa gawas sa among pultahan. Pete, naunsa man ka? Naglisod makaglakaw. Unsa man dadon ti kag doktor? Nako pa nga punos ka balaka nga akong gibati. Naglingo-lingo si Pete kay okay ra kuno siya. Kinahanglan ako pahuway og antibiotics. Tubag pa niya. Gialayan ako siya para makasud sa mong kwarto og ako siyang gipahigda. Gihubo na ko ang iyang sapatos ug ang iyang sapot para ilisa na og limpyo. Nakita na ko ang daghang mga lagom-lagom ug puwa-puwa sing kalawasan. Nakapangutan ako sa akong kaugalingon. Kinuo ko gyud sa mangkaade si Pete sa iyang customer nga foreigner. Sawa pa ko o nako sulubi sa sapot si Pete. Ako sa siyang gihat compress. Ang iyang mga bunog hangtod sa tibok niyang lawas para marangarang ang iyang pamati. Salamat kay Ravi ha. Sige na katog na diha para makapahuway na sad ko. Matod pa ni Pete, dungan sa pagpiyong niya siyang mga mata. Nakatuog na si Pete pero ako gasigi kog tutok niya. Nakatuong ako mga luha og nganong kinahanglan man gyud nga ingon aning among dangatan. Nganong kinahanglan man nga motrabaho si Pete isip usa ka call boy. Nganong nilayas man ko sa sitio Pulang Bato. Kung wa pa siguro ko sa gupa ni Pete, wala unta siya dakong responsibilidad karon. Di na niya kinahanglan nga mag-antos. Gihapuhap na ko ang iyang abaga ug bukton hanto na ang iyang buhok. Sa akong gibuhat, mura kong natintal ug gusto na ko siyang gakson ug hagkan sa ngabil. Kadautan ba na ko gunahuda. Dili pa igo ang nahaguman ni Pete niya punan pagyud nako.
Nilingiw ko og naghigda siyang tapad. Gilikayan nako nga magkabag-id ang among panit duha ni Pete. Pagkaugma, gitagaan dayon ko niya og kwarta para pa-enroll sa college. Tugtuod man, nagpa-enroll ko sa ka universidad sa kurso nga HRM. Nag-eskwela na ko Papa Joe samtang si Pete padayon siya pagtrabaho. Doon ay mga panahon nga muli siya nga luya na kayo. Maglisod og lakang. Doon na po'y mga oras nga mag-aguroy siya sa kasakit siyang lawas. Pagtanan ako ilawom siyang t-shirt, mga labhag, sa iyang panit ang akong nakitaan. Nakakustomer ko na siya hapon nga sadista. Pero as usual, permi niyang isulti na ako nga okay ra kayo. Kaya naanad na siya sa iyang panginabuhi. Paspas ka ng labay ang mga adlaw ug nahuman ako sa akong klase o kasi magtuo nga sa sunod June, mag third year college na ko. Ug pagkaugma, mao ang among birthday. Aw, namo ni Pete. Mag-outing ta? Matud pa ni Pete na ako. Pagtuod man, nga tumiso sa beach resort. Malipayon kami nga nag-celebrate sa mong birthday. And as usual, kami randuha. Ingon niya ito ang among naandan ni Pete sud sa pila ka tuig nga kami kamera. Wa gyud friends, walay family. Human among swimming, nanood mi sa among room ug nangandam para matug. Nagtapad ming duha so sa kadako kayo nga humul-humul nga kama. Dali ra kay nakatug si Pete, pero ako, ambot lang. Nagkadugay, halos di na ko mapugngan akong kaugalingon. Mahadlok na gani ko nga basin og makahalata si Pete, pero saon man ako nga mahal na kayo na ko siya. Pero ang nakapait kay siya dili pwedeng masayod. Di ko gustong pahibawon siya sa ako ang kaugalingon nga usa ko kamahuyang Papa Joe. Lami na kayo siyang hagkan pero gipugngalan na ako ang kaugalingon. Natugman si Pete, dili siya makadungog kung doon ako'y isulti niya. At least masulti man lang nako nga akong gibati bisan ugwa siya makadungog. I love you so much, Pete. Hinay ko pang sulti niya samtang nagluhod ko sa kama nga nagtanaw sa naong ni Pete. I love you too, Ravi. Kalit nga nitubag si Pete. Nakuyawan kong taman ug dali ko nga nakaambak sa kama. Ayaw kahadlok ako masuko nimo. Tinood akong gisulti nimo nga labdi ka. Pero isip suod nga higala. Labdi ka. Isip nag-iusaran akong pamilya. Matod pa niya. Nakuyawan lang yapon ko. Wa ko mutapad niya sa kama. Naglingkod ko sa sopa nga naa siyang atbang. Nitindog si Pete ug niduol na ako. Gigunitan niya ang usakapad na ako. Ningon nga, nasayod na ko sa tinod ng pagkatao, Ravi. Mga wakay angay ngay kahadlok kay gidawat ka. Gidawat magani ko nimo nga mas hugaw pagyud ko kung butunaw naon. Pamilya ko pagtanaw nimo. Ikaw lang ang tao nga nakapalipay nako. Nga naghatag og bili nako. Ikaw lang ang nagpangga nako. Mong mahal kayo tika. Wa ko'y laing damgo sa kinabuhi gawas nga makabaton kong pamilya. Maro gina, Ravi. Gusto ko nga maka-experience og pagmahal sa kinahan nga mopangga nako. Ginahan ko makasuway og usay feeling nga dunay igsuon. Nakapanlad ko sa kong laway, Papa Joe. Dungan sa kong papangayag pasaylo kang Pete. Nga bisan sa iyang kaayon nako, ako siyang kipantasya. Pero nabuhat raman po ito nako tungod kay mahal kay nako siya. Wa ko'y laing pangayon ni mo, Ravi. Mauragid ang pagtarong ragid ni mo sa eskwela para magkahuman ka o makakita ka pagbalik sa imong pamilya. Matod pa ni Pete. Pagkabutan gyud sa kong Night of Shining Armor, Papa Joe. Tanan niyang gitinguha para ra gyud sa kong kaayuhan. Wa ko masayod og unsaon nako pagbawas niya sa iyang kaayo diri nako. Gibuhat nako ang gipromise niya nga magtarong og eskwela. Fourth year college nako ug pila na lang kabuan mo graduate nako. Naghanap kay plano ni Pete kung asa mi mag-celebrate. Nagplano mi nga mag-outing sa Palawan. Unya mga Bohol. Pareho ming duha nga wa pagkakita sa Chocolate Hills. Niabot ang adlaw sa akong college graduation ug samtang nipasok ko sa stage para modawat sa akong diploma, nakatuo ang akong mga luha. Labi na dihang nakita ko si Pete nga nagbarug sa tubangan. Nakita pod nako siya nga malipayon kayo nga murag kahilakon. Sa katapusan ni lampos gyud ko. Natuman na ang akong damgo. Makabalik na ko sa mua. Daghang kayong salamat sa Ginoo ug daghang salamat kay Pete. Nagsabot naming daan ni Pete nga human sa graduation magluto sa balay para mag-celebrate ming duha. Pero wa na dayon tungod kay gitawgan siya.
ni Mama Sang nga doon na siya customer. Tibok gabi nga wa si Pete. Pagkabuntag, usa ka tawag ang ako nadawat niya. Ravi, pangandam na daan sa itong mga gamit kay padung na ko. Mga to tagbuhol ron. Dili lang kumusud ha para makaabot pa ta sa biyahe sa barko. Matod pa ni Pete. Nagdali-dali ko nga gisud na ko ang ako ang mga importanteng gamit o kampit sa bag unya ni gawas ko sa balay og naglakaw paingon sa gawas. Mura kog naa sa Cloud9 samtang naglakaw og excited kay ko tungod kay unang higayon nga mag out of town ni Pete. Kauban siya og masulo na ko siya Papa Joe. Pagawas na ko sa mga squatter kinahanglan pa nga mulakaw ka pila ka metros unya mutabok pa ko sa pikasdaan para adto paabuton si Pete. Ang wa na ko damaha nga mao na dayto ang akong katapusan. Mga friends, ang sunod nga istorya mao ang side ni Pete. Tawagon lang nato sa terminology nga Pete's POV or point of view. Gikan ko sa kasikat nga hotel kundi naka-check-in ang akong Koreano nga customer. Dapat usa ka adlaw raon ta ang among nasabutan nga mukuyog ko niya pero ni-request gud siya. Og lain usa ka gabi. Maong wa ko nakauli sa mua. Wa na nadayon ang among pag-celebrate sa graduation ni Ravi. Samtang nag-enjoy kaayo ang akong Korean customers ang gibuhat na ako pero ako nasa layo ang akong nahuna. Tuwa kang Ravi. Way kabutangan sa akong kalipay nga nakalampos na gud siya. Mission accomplished na ako. Pwede na akong mamatay. Alas 6 sa buntag gitawagan ako si Ravi para pandamon siya og nakinahanglan break. Magbakasyon ming duha sa Bohol. Mao na ang akong gi-promise nga ako gyud tumanon. Sakay sa taxi, bisag wa pa ko'y tarong pahuway pero okay lang. Bawion na lang ako sa Bohol. Adto nako dito mamawi og tuog. Maayo kay layo og di makontak ni Mama Sang. Nagunahuna pug ko nga karong nakahumana og eskwela si Ravi muundang nako sa kong trabaho. Pila ka minutos na lang maabot nako sa mua. Noy, pwede paspasan ni Mugdagan kaya nagpaabot na ako si Ravi. Matod pa na ako sa driver. Tuod man gipabulot sa driver ang sakyanan pero nahunong na sabdayon tungod sa ka-traffic sa unahan. Traffic nga halos wala mo'y rog ang mga sakyanan. Sa unahan daghan kay mga tao nga nakiusyuso. Ambot ba Papa Joe nga wa ko makasabot sa gibati. Gikulbaan kong taman mong gibayran na ako ang taxi driver. Ug naglakaw ko paingon sa mga tao nga nagtapok sa unahan. Nisamot ako kakulba sa kundughan diyang nakita nako ang akong traveling bag nga naa sa daplin sa karsada. Please Lord, ayaw lang taong si Ravi, matod ko pa sa akong kagalingon. Samtang nagkaduol ko, una na kong nakita ang usa ka tawo nga nagkahandusay sa karsada nga naligo sa kagalingon dugo. Nakasyagit ko, diyang nakita nako ang sapatos nga regalo nako kang Ravi sa iyahang birthday. Dito na ko naklaro nga si Ravi Guday ang tao nga nadisgrasya. Nidagan ko, gigakos na ko si Ravi nga wanay panimuot nga nagkadugo. Ravi! Syagit ko pa siya pangandungan sa pagakos na ko siya ang lawas nga nagkadugo. Giatubang na ko ang mga tao nga nag-alirong namo. Tabangin ko ninyo, pagtawag mo ambulansya. Syagit ko pa nila. Nakatawag na midong, padong na ang ambulansya. Tubag pa nila. Pila ka minuto sa nilabay na dungog na nako ang siren sa ambulansya o diha sa mga pulis nga naabot pero murag danag na lang ang ako tanan. Wala ko masayod. Wala ko sumayong paminsar. Ang akong ginuhuna, mao nga malawas lang unta si Ravi. Ravi, ay ko biyai. Di pa mga ito patagbuhol. Karon hinuon nga nakahuman nakag-eskwela, di ba muli pa kasi niyo ha? Makita na ni mo balik imong mama o si Joyce. Nasakay na si Ravi sa ambulansya o padayon lang gihapon siyang gitabang. Nakita sa kung duha ka mga mata ang iyang kahimtang o giyon sa siya pagtabang sa mga staff sa ambulansya. Bisag yun sa nag-revive si Ravi bisag unsan na akong pag-ampo. Sa Ginoo nga di lang siya kuhaon. Pero wagid Papa Joe. Gipronounce siya as dead on arrival. Mura ko na-shock, natulala, kakalit sa mga panghitabo, ug di ko makatuo, ug di yun ako madawat. Napatay na si Ravi. Tungod kay ako raman ang pamilya ni Ravi, kami raman duha,
Sa among kalibutan, di na kinahanglan nga bilaran pa siya og dugay. Kinsam sa mo bilar, ang mga tao nga wa makailan niya. Gipalubong na ako siya dayon, nga bugtong ako lang ang pamilya nga nitambong. Wa ko'y pamilok na nagtanaw sa tubangan siyang lubnganan. Tinuod ba ning nahitabo o nagdamgo lang ko? Bisan gamay wa na ko damha, nga sa lang kapamilok mawa si Ravi sa akong kinabuhi. Nganong siya pa man ang gikuha nga limpyo man unta kaayo siya nga pagkatao. Nganong di naman lang ako. Wa na ko makasabot pa sa panghitabo, Papa Joe. Wa na ko masayod og pila na ko kauras nga nagapong sa lubong ni Ravi. Nakalitan lang ko diyang kalit nga dunay nihikap sa kong abaga. Paglingin ako nakita nako ang usa ka lalaki ug babae nga puros mga idara na. Ikasubo kayo na mo ang nitabo. Matud pa sa babae nga nagpailang mama sa nakadasmag ni Ravi. Anong niyaman mo? Kung sa may tuyo ninyo na ako, niya mo para muhangyo nga iatras ang kaso batok sa inyong anak? Pangutana ko pa nila. Niduko among babae ug nito ang mga luha. Nasayod kong way makatupong sa gibati ni mong kaguol karon, pero isip o sa kainahan, di ni mo malikayan nga mahadlok ka. Para sa mong anak nga mapriso, bata pa kayo siya bago pa lang siya nag-21. Tinuod nga sala niya, kay siya ay nakaligis ni Ravi, pero wa niya tuyua. Aksidente ang tanan. Matod pa sinahan nga naghilak og taman. So sa may inyong gustong may tabo, di na lang kumukiha. Pasailuon na lang nako ang inyong anak. Mao ba tuyo ninyo nako? Pangutana pa nako nila. Niyango-yango ang inahan dungan sa paghilak. Ayaw sabta nga gisuhulan ti ka. Di ka bayran ang kinabuhi. Pero kung dawaton ni mo ning kwarta, iatras lang ang kaso. Dako na kayong pasalamat na mo nimo, tanaw na mo ning utang kabubuton na mo nimo. Tubag pa sa inahan. Akos lang gibalibaran. Angay lang, silutan ang nakasala. Niuli ko sa mua o gipanghipos na ko mga gamit ni Ravi o gi-arrange na ko ang iyang mga sinina sa among cabinet. Hangtod nga doon ako'y nakita ang usa ka notebook, usa ka diary, Papa Joe. Wa ko'y idea nga doon na di siya diary. Wa ko makapugong o gibasa na ako ang nakasuwat dito. Ug ako nahibaw-an ug na-confirm ang iyang feelings nako. Second year high school pa di siya. Dihang nasiguro na niya nga love ko niya. Nabasahan pod nako ang kadako sa iyang pangandoy nga makabalik sa ilaha. Magako sa iyang mama ug papa ug iyang manghud. Gusto niya nga mahawa sa kalisod niyang pamilya. Kalit nga ni register sa akong utok ang dakong kwarta nga gi-offer nako sa nakadasmag kang Ravi. Ako nahununaan nga kung mapriso siya, mabalik pa. O mabalik pa ba kaha ang kinabuhi ni Ravi? Dili na, Papa Joe, di ba? Pero ang kwarta, dako kining matabang siyang pamilya. Gitawagan ko ang ginikanan sa nakadasmag kang Ravi o gidawat nako ang kwarta o giatras nako ang kaso. Human niadto, nangandam dayon ko para pag-adto sa pamilya ni Ravi sa sitio Pulang Bato. Daliran ako natultulan ang gipuy-an sa pamilya ni Ravi. Sa kada adlaw ning gisulti ni Ravi about siyang mama ug si Joyce, feeling na ako part na pug ko sa ilahang kinabuhi. Nabot na ako sa kagamay nga balay nga puros kawayan ang bungbong. Mao gato ang gitudlo sa mga tao nga akong gipangutana sa sitio Pulang Bato. Hinay na akong gituktok ang pultahan ug wa madugay ni gawas ang usa ka batan-ong babae. Kung wa ko masayop, siya si Joyce. Unsay ato, pangutana pa sa dalaga. Gitutukan ako siya og parihog og signawang ni Ravi. Ni-smile ko og excited nga ni duol niya. Joyce, ako ni, si kuya nimo. Wa na kakailan ako. Matod ko pa niya. Nisiga ang mga mata ni Joyce sa kalipay. Kuya Ravi, ikaw na eh. Nibalik na ka? Nidagan si Joyce paingon nako ug puno sa kalipay nga nigakos nako. Kuya Ravi, gimingaw na kami ni mama nimo. Way adlaw nga di mi magpaabot kung kanusa ka mo balik. Matod pa ni Joyce, Papa Joe. Balik? Di ba siya rin nag-ingon nako sa una nga palakon ko niya sa layo ug di na gyud ko pabalikon. Pangutana ko pa. Kuya, pulo ka tuig ang nilabay sukad sa nitabo. Dako na kay kausaban diri sa Pulang Bato.
Doon na ni mga otoridad nga in charge. Dugay nang wa na diri ang pamilya nila ni barangay chairman sa una. Sa kadaghang mga taong ilang giabusuhan, wa na'y ganahan nila diri sa tua. May naman ang hustisya diri sa tua, kuya. Dagan pang gibalita si Joyce nako. Nakapanghupaw ko kung buhi pa lang unta si Ravi. Malipayon unta kay siya. Na free na siya nga makauli ug wa na'y kahadlukan. 2 years old si Joyce sa pagbiya ni Ravi. Mangwagi siya idea nga ako si Pete. Pero totoo usa ka tigong babae ang niabot nga akong nailhan nga siya ang mama ni Ravi. Niamin dayon si Joyce yang mama og excited nga gibalita nga nibalik na ang iyang kuya Ravi. Niduol ko sa inahan ni Ravi og niamin. Pamin ako ma, matud ko pa niya. Samtang nihaw ko sa kamot sa mama ni Ravi, gitutukan niya nga akong mga mata unya nangunot og samot ang agtang niini. Ravi? Ikaw si Ravi? Kasi pagtuon ni mo nga, di ko makaila sa akong kaugalingong anak. Matod pa niya. Natulala ko, Papa Joe. Ambot o kung sinasud sa kong utok na nagpailaman ko. Sa ilahan nga ako si Ravi. Tungod siguro sa kauhaw ko sa pagmahal sa usa ka pamilya. Kung kinsa ka man, sulti ko og asa kong anak na si Ravi. Asa man siya. Padayon pa sinahan ni Ravi. Gipiyong nako ko mga mata og day mga luha nang natagak og didto gisugdan ako saysay nila ang nitabo. Gikan sa unang panagkita namo ni Ravi, napo katuig na nilabay hangtod sa pag-apot silang balay sa sitio Pulang Bato. Human sa pagkadungog nila sa akong gisulti, naghilak na nga nagginaksanay si Joyce ug ang inahan. Pagkahuman, niduol sila nako og nakalitan ko silang gibuhat. Diyang nagdungan sila gunit sa akong bukton. Pit, ang imong ngan, di ba? Mangutana pa sa inahan ni Ravi. Doon na kabay dalang retrato sa akong anak. Gusto kong makakita niya kung sa iyang itsura. Padayon pa niya o gikuha ko dahil ng akong cellphone o gipakita ang mga pictures ni Ravi. Human nilang tanaw sa mga pictures ni Ravi ang gihatag nila ang iyahang diploma gikan sa iyahang pagka-elementarya, high school, college graduation. Unya, gitunol sad nako ang envelope nga gisudlan sa kwarta nga hinatag sa nakadasmang ni Ravi. Sa dili pa ko mulakaw, pwede mangutana og napriso ba gihapon ang papa nimo? Pangutana ko pa kang Joyce. Wala na si Papa, Kuya Ravi, o Kuya Pete di ay. Mga 5 katuig na siyang patay. Kay nagsakit siya sa presuhan. Kami na lang yun ni Mama diri. Nalipay na gani unta ko nga. Nibalik na ka para na ako'y kuya. Para na ay lalaki nga kauban diri pero mulakaw naman po day kag balik. Masulubon pa ang mga mata ni Joyce nga ni tubag nako, Papa Joe. Taon-taon ni duol ang inahan ni Ravi. Dong Pete, kumulakaw ka. Asa masaw ka paingon. Mubalik ka sa syudad. Mubalik ka sa imong trabaho. Di ba, may imong damgo nga makabaton kag pamilya. Nanong, di naman lang kari mo puyo diri sa amo ah. Isipon ko ikaw nga anak. Ikaw si Ravi nga nibalik. Human sa napo katuig nga pagkawa. Ikaw ang akong anak. Ug ikaw pa ang akong Kuya Ravi. Sagbat pa ni Joyce, dungan siyang paggunit sa kumbukton. Wa na gyud nako mapugni, Papa Joe. Nagsunod-sunod nag-agas ang ako mga luha sa kalipay. Kalipay nga gidawat ko nila ni Joyce ug Mama Aning nga ilang anak. Doon na ako'y pamilya. Doon na ako'y inahan. Doon na ako'y igsuon. Ang ipadaga nila ni Mama Aning ug Joyce sa sitio Pulang Bato nga ako si Ravi, ang anak ug igsuon nga nakabalik human sa pila ka tuig nga pagkawa. Gidawat raman pud ko nila sa ilang mga silingan nga way bisag usa ka mga kwestiyon sa akong pagkatao o tinuod na akong pagkatao. Sa akong gikanan sa Cebu, usa ka muryo-muryo, way pamilya, way birth certificate, pero sa sitio Pulang Bato, gihatag ko o gitagaan ko nagbili ngadto, Papa Joe. Dito na ko na-experience ang pagmahal gikan sa sakinahan o gigsuon.
Daghan kayong salamat sa pagbasa nimo sa akong talagsaon nga kaagi sa kinabuhi og gugma. Sa pagkakaroon niya gihapon ko sa Negros kauban nako akong inahan ug igsuon ug pinaagi sa kwarta nga among nadawat, nakasugod yumi og bag-ong panginabuhian. Nagtukod si Mama og Joyce og gamayng sari-sari store. Naka-eskwela na sa Dug College si Joyce. Ug ako, nakapalit na pugog-pukot para sa akong pagpanagat, Papa Joe. Happy ko ug malinawon sa akong simpleng kinabuhi diri sa bukid. Dini na lang kutob, imo magtatampo, Pete.